Praise God. Thank you, Lord. Alam kong excited po tayong lahat, mga kapatid, sa araw na ito dahil ngayon ay ating anniversary, church anniversary. Tama ba yung 17? Yes, amen. Hindi ba 20? So, 17 years. Happy anniversary to everyone. Amen. At batiin yung katabi niyo, mga kapatid. Baka Anniversary. Anniversary. happy anniversary. Yung iba siguro hindi alam, mga kapatid, no? Tayo. Kasi yung iba hindi naman yata natin nasabihan. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Purihin ng Diyos. At let's go dive into the Word sa oras nito. Noong nakaraan, pinag-usapan po natin is the story of Obed-Edom. The blessing of Obed-Edom. Kaya natin nabanggit ang istorya ni Obed-Edom because these last days, mga kapatid, ay ito yung ginagawa ng Panginoon na He is rebuilding the tabernacle of David in these last days. Bakit din natin sinasabi na ito yung ginagawa ng Panginoon in these last days? It is because it was prophesied by Amos in the Old Testament. But then, sa New Testament ay there is a verse in the New Testament na binanggit po ito ni Apostle James na binanggit niya, mga kapatid, na nangyayari ngayon sa panahon nila noon. Kaya nga, ang last day is not, hindi ibig sabihin yung last day na yung judgment day or yung pagdating ng Panginoon. Hindi lang po yun, kundi ito yung last day na sinasabi, yung last day of the old covenant or the last day of the law of Moses. At tayo ay binigyan ng bagong beginning of new beginning, at ito ay sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang naririnig po natin ngayon ay mga pahayag, hindi ng kautusan ni Moses, kundi pahayag ng mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Katulad na sinabi sa Hebreo, mga kapatid, na doon sa mga naunang panahon, sa iba't ibang panahon, ang Diyos ay nangusap sa kanila sa pamamagitan po ng mga propeta. Sa Hebreo, makikita po natin yan na sa panahon noon, chapter 1, kung mababasa niyo po yan, mapapansin po ninyo na binanggit po dyan, God, chapter 1, verse 1, God who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets. Sa Tagalog po yung mga kapatid, sa maraming panahon, iba't ibang panahon, ang Diyos ay nagsasalita sa tao. Noon pa man, mga kapatid, ang Diyos ay nagsasalita na sa tao. At hanggang sa ngayon, ang Diyos ay nagsasalita pa rin sa tao. Amen? Maraming nagdaang panahon at noong lumang panahon na ang Diyos ay nagsalita sa kanila, at ito ay sa pamamagitan ng mga propetas. Yung kanilang mga magulang dito na tinutukoy is katulad ng panahon nila Abraham, nila Moses, sa panahon ng mga hari, sina King David. Amen po. At nakita natin sa Bible, kaya iba't iba ang mga propeta na mababasa po natin sa aklat ng Biblia. At ang sabi din sa verse 2, has in these last days, ayan, last day na tinutukoy. So, ibig sabihin, itong panahon na ito, mga kapatid, simula nang mamatay ang ating Panginoong Jesucristo at mabuhay na magmuli, dito, doon po nagsimula po yung last day. Amen? And today, mga kapatid, it is kasama po ng last day, itong panahon natin ngayon, na ang tawag na natin ngayon dito is we are on the end times. Amen? Yung end time na ito, itong panahon natin ngayon, ito na yung dulo. End. Dito na magtatapos ang last day ng Panginoon kasi ito nga po yung inaintay natin, yung pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. We are, that is our blessed hope. Ito yung inaabangan natin sa Panginoon. Amen po?
The blessed hope of the church. The blessed hope, mga kapatid, iyong babalik ang Panginoon bago dumating ang 7 years tribulation. And after the 7 years tribulation, saka dadating po the second coming. So maraming hindi nakakaalam dyan, mga kapatid. Ang alam nilang second coming ay yung pong judgment. Tama? Yung babalik dito, which is totoo yun, judgment yung second coming, mga kapatid. Pero unawain natin, the second coming, mga kapatid, dalawang phase ang second coming. Yun po yung tinatawag na pag nakita natin siya sa alapaap. Sa alapaap. Tama po? Yung makita natin siya sa alapaap, that is the first phase of His second coming. At yung bababa na siya rito at lalapag siya mismo na ang ating Panginoon ay lalapag sa Jerusalem. No? Mukhaan, that is the second coming, at doon mangyayari po yung judgment doon sa mga taong hindi tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Palapakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. So, yan, sabi dito mga kapatid sa verse 2, sabi niya, has in these last days spoken to us by His Son, whom He has appointed, heir of all things, through whom also He made the worlds. Ibig sabihin mga kapatid, kaya nga yung second coming, sabi niya, dadating ang Panginoon sapagkat siya ang inappoint ng Panginoon para magmana ng buong mundo na nilikha para sa Kanya. Ang mundong ito mga kapatid, hindi po ito yung mundo na mamanahin ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mundong mamanahin ng Panginoong Jesucristo, yung bagong mundo na buwababa mula sa langit. The New Jerusalem. City of Jerusalem. Edom means man from the word Adam. No, di ba? Adam, Edom. Adam from the word Edom. Maliwanag po ba mga kapatid? At Obed means servant. So, kung pagsasamahin niyo yung dalawa, Obed means servant, Edom is man, o servant of man. The servant of humankind. Amen po? Amen? Alam niyo po mga kapatid, itong pinag-aaralan natin, bakit natin nalalaman na yun ang yung sikreto doon sa buhay ni Edom, dahil ang Diyos mga kapatid sa Bible ay walang bagay na hindi mahalaga. Lahat ng bagay na mababasa natin sa Bible, lalo na patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ng yan ay mayroong kahulugan. At God hides secret even in the name of the characters. Tulad ng pangalan ni John, di ba? Binabanggit natin si John. Ang pangalan ng John, it means grace. Alam niyo po, pangalan ni Jesus Christ, it means God saves. Kaya pag binabanggit mo si Jesus, binabanggit mo yung God saves. So, God hides secret in names. Character names in the Bible. Hindi lang natin basta binabasa yung mga pangalan yan. Meron pong mga kahulugan yan. Sa panahon noon, mga kapatid, sa panahon ni David, ay inalaw niya na maitayo yung tabernacle ni Moses doon sa Mount Gibeon, which is 6 miles from Jerusalem. Pansinin niyo ito mga kapatid, biglang naisip ni David, matagal yun, hindi pa siya hari, mayroon ng tabernacle si Moses doon sa Mount Gibeon. At doon inilagay yung lahat ng mga furnitures, lahat ng mga agamitan ng tabernacle ay itinayo po doon sa Mount Gibeon, pati po yung Ark of the Covenant naroon po. So doon sila gumagawa ng mga yung mga priestly service po nila, yung ginagawang pag-sacrifice, pag-offering. Even Jerusalem, pumupunta sila ng Gibeon. Naalala nyo si Solomon, nung siya ay nanalangin at humingi siya ng wisdom sa Panginoon, he was praying at Mount Gibeon. At wala po doon yung Ark of the Covenant, nandun po sa Jerusalem, pero si Solomon ay nasa Mount Gibeon nung time na yon.
So doon mga kapatid, inalaw ni David na maitayo ang tabernacle ni Moses doon sa Mount Gibeon. And then, sa araw na sabi niya mga kapatid, gusto kong ilipat yung Ark of the Covenant dito sa Jerusalem. Nakuha niyo po? Amen? Kaya inilipat, gumawa si King David ng paglalagyan ng Ark of Covenant dito sa Jerusalem. At yung ginawang tabernacle, pag sinabing tabernacle dyan, mga kapatid, maliit lang yan, tolda. Tolda lang po yan. Amen? So, gumawa si David ng tolda doon sa Jerusalem na kung saan doon ilalagay yung Ark of yung Covenant, Ark of the Covenant ng Diyos. At yun ay kakaiba. Bakit ko nasabing kakaiba? Kasi sa Tabernacle of Moses, alam natin mga kapatid na meron po itong tatlong bahagi. Tama? Ano po yung tatlong bahagi na yon? Yung courtyard, yung holy place, at yung holy of holies. Sa courtyard, matatagpuan natin doon yung mga handog na hayop at doon po pinapatay. Mismo doon sa courtyard. Tama po ba? Amen? At nandun din po yung altar, burnt altar, nandun. Nandun din po yung wash basin sa courtyard. Pagpasok mo ngayon sa holy place, mga kapatid, makikita mo naman doon yung table of new bread, nandun yung chandelier, nandun po yung incense altar. At ang isang mahalaga doon, mga kapatid, ay makikita mo doon yung veil, yung katulad nito, parang ganito, cortina. Nakuha niyo po? So, kung ito yung place na to, ano ko, kasi wala tayong projector. Kung ito yung, itong area na to, ang holy place, mga kapatid, makikita niyo dyan yung table of new bread at table of bread. Show bread. Dito niyo makikita yung candelier, yung 7 lampstand, dito, sa part na to. So, yung 7 lampstand, since madilim po yung room na yon, yung holy place na yon, mga kapatid, yung chandelier na yon, hindi po yon pinapatayan ng sindi. Kaya nananatili po yon na nakasindi. At doon sa pitong lampara na yon na hugis, ganyan, pito, di ba? Oh. Kaya nga, nandun yung oil. Yung gamit doon is, the first use of oil, mga kapatid, ay gawing yung para maging ilawan. No? Tayo gamit natin gas. Yeah? Sila ang gamit nila is oil. Nakuha nyo? Yan, ganun. Kaya malinis po yung apoy nung ilawan na yun. Kasi ang gamit doon is oil. Walang amoy, walang usok. Malinis na malinis. So, hindi yung pinapatayan. So, pansinin nyo doon, gamit po oil. Now, sa kabila dito, sa katapat niya mga kapatid, yung showbread. Table of showbread. Oh. Dito naman, dito nyo makikita yung kung itong part na to, nandito nyo makikita yung incense altar. Na bago pumasok po yung priest dito sa kabilang side dito, mga kapatid, kailangan ay dadaan siya dito sa incense altar. Maliwanag po? Amen? So, pinakita ko sa inyo yan para malaman natin na ito yung larawan ng tabernacle ni Moses na mapapansin nyo doon, bakit maraming mga furnitures, may mga dadaanan, may mga parang partition, kagaya nung yung kurtina na to. Yung kabila nito mga kapatid is still part of the temple, tabernacle, na nandun sa kabila yung Ark of the Covenant. Hindi po ba tayo? Ano yung nasa kabila? Oh, hindi nyo alam, kasasabi ko lang. Ark of the Covenant ang nasa kabila. Alam na? Ano yung nasa kabila? Yan. Alaman nyo na. Maging aware tayo mga kapatid kasi para malaman ko na naiintindihan nyo. No? Kasi matagal na natin itong pinakikinggan, pero ngayon, ibang revelation ang natatanggap po natin. Ano po? Palapakan po muna natin ating Panginoon. So, alam niyo kung ano yung Ark of the Covenant? Yung Ark of the Covenant na parang box na binubuhan ng mga high priest. Mabigat po yun. Nasa 288 pounds ang bigat po nun. Gold. Pure gold ang Ark of the Covenant.
Kaya ang nagbubuhat po nun, apat. May apat na pole. Isa dito, isa dito, isa dito. 2 poles. Yan, pag ganyan. Binubuhat yun ng apat na tao. 288 pounds. Kung 6 miles yung lalakarin nyo, 6 miles kayong lalakad, buhat-buhat po yung Ark of the Covenant. Ganon kabigat yung Ark of the Covenant na pinapasan po ng mga priests. Everybody say amen. So, balikan natin to. So, yung veil, mga kapatid, bakit may veil doon? Larawan yun, mga kapatid, na ng partition. Partition, sapagkat, ibig sabihin doon, mga kapatid, walang makakalapit doon sa place, sa Holy of Holies. Walang makakapasok sa Holy of Holies. Unless, mga kapatid, siya ay may dalang dugo ng hayop. At hindi siya pwedeng pumasok doon araw-araw. Pwede siyang pumasok doon sa loob lang po ng 1 taon. Amen? At siya ay papasok doon sa loob ng 1 taon lang. Wala na pong iba. Kailangan niyang magdala ng hayop na o dugo ng hayop para iwisik doon. Kaliwanag po? Amen? So, none other than, wala nang ibang gagawin, wala na sila, hindi sila maaaring pumasok doon, kundi sa pamamagitan po ng dugo ng hayop at ng high priest. Bakit ganun, mga kapatid? Hindi sila pwedeng pumasok sapagkat ipinapakita doon, mga kapatid, na ang tao ay hindi pwedeng lumapit because, kaya ngayong partition na yun, nagpapakita, mga kapatid, ng partition between man, between God who is thrice holy. Alam niyo ba kung gaano kabanal ang Diyos? Banal po ba ang Diyos? Gaano kabanal? Hindi siya basta banal. Thrice holy. Ibig sabihin, 3 times holy. Kaya sabi diyan, holy, holy, holy is the Lord. Hindi mo siya pwedeng holy God lang. Holy, holy, holy is the Lord. Sa Tagalog, kabanal, banalang Diyos. Ang tao pwedeng maging banal, pero ang Diyos, kabanal, banalang Diyos. Ang tao pwedeng maging banal. Amen. Pero hindi ka pwedeng yung maging kabanal-banalan, ang Diyos lang po yun. Amen? Kaya ganon kahirap para ang tao makapasok. Pero there is a way. Yun nga po, sa tabernacle ng Moses, itinuro po doon paano ang tao makakalapit sa Diyos sa pamamagitan po ng dugo na inihahandog once a year lang po. Uulitin uli yun another year. So, nakuha niyo po, mga kapatid? So now, yun po yung tabernacle ni Moses, at makikita natin doon na ang mga tao doon busy. Kasi, paano magiging busy? Bago ka pumasok sa templo, marami kang gagawin. Papatayin mo, huhugasan mo, maghuhugas ka ng kamay. Nakuha niyo po, ang dami kang gawin. Now, doon sa tabernacle ni David, kaya sabi ng Panginoon, I will rebuild the tabernacle of David. Because yung ginawang tabernacle ni David, mga kapatid, ay wala na po itong veil. Amen. Ano lang meron? Wala na, kundi Ark of the Covenant. Na ibig sabihin, open na yung place ng ating Panginoon. Ang tao ay pwede nang lumapit sa Diyos. At yun ay nangyari nung ibinigay ng Diyos yung kanyang anak para mamatay sa krus. That when He died on the cross, the moment He died on the cross, the veil was turned from top to bottom. On that time na namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya makikita natin doon, mga kapatid, nung napunit yun, yung veil na yun, mga kapatid, yung Diyos na nasa loob, actually, dapat tayo pumasok, pero kung titingnan nyo, I believe, mga kapatid, I also believe that God, lumabas po siya para tanggapin yung sino? Yung mga taong makasalanan. Amen? And God is now righteous in making you righteous. Why? Because of the finished work of Jesus Christ at the cross. Hallelujah. We can now come to God. Nakakalapit na tayo sa ating Panginoon, and God is righteous. Yung kasalanan natin, hindi niya tayo pinalapit sa Kanya na, okay, kalimutan ko ng kasalanan mo. Hindi po. Tayo ay tinuring na malinis ng Diyos dahil po sa binayaran ng Kanyang anak
na si Kristo ang lahat po ng ating mga kasalanan. That's why He is now righteous. At para ituring tayong makasalanan pa rin, mga kapatid, God will hindi magiging righteous. Kumbaga, madi-dishonor mismo ng Diyos yung ginawa ng kanyang anak. Amen? And I'm speaking this for the people of God. To those who believe. Sapagkat may mga tao hindi naniniwala ng ganito. Amen? Ito ay para doon sa mga nananampalataya, sa mga naniniwala, sa mga tumatanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Na kapag tinanggap nyo ang ating Panginoong Jesucristo, tinanggap nyo ang buhay na walang hanggan. Because life is in Him. In Him was life, and the life was the light of men. Minsan, hinahanap natin ang liwanag ng buhay natin. Wala po dun sa mga kabaret. Tama? Paggabi. Asan ba ang liwanag? Asan ba liwanag? Hindi po yung mirago. Ang tunay na liwanag, mga kapatid, ay na kay Kristo. Ang nagbibigay liwanag sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, sa bawat relasyon, hindi po yung ilaw, kundi mismo ang ating Panginoong Jesucristo. Pag hindi mo nakilala ang ating Panginoong Jesucristo, walang liwanag na papasok sa buhay mo. Puro kaguluhan, puro dilim, puro tanong, bakit ganon, ano nangyayari, hindi ko maintindihan. Kaya nga dito sa pinag-aaralan natin, doon sa tabernacle ni David, there is no more veil. Ibig sabihin, we can come to God, we can worship God. Kaya alam niyo mga kapatid, kapag araw ng linggo, pag sumasamba tayo sa Panginoon, malaya po tayo. Alam niyo ba noon, ang tao hindi basta-basta pwedeng sumamba sa Panginoon? Bakit? Bakit ka sasamba? Hindi ka nga makalapit. Tayo rin nakakalapit sa Diyos eh. Malapit tayo sa Panginoon, hindi tayo mamamatay, mga kapatid. Noong panahon noon, pag lumapit sila sa Diyos, namamatay sila. Bakit? Makasalanan eh. Amen? Pero dahil sa kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo na naging kabayaran ng ating kasalanan, mga kapatid, inalis yung ating kasalanan. Amen? Amen. Upang tayo makalapit sa Kanya ng buong lakas, buong buhay. Hebrews chapter 10, verse 19. Tingnan niyo po dito. Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, by new and living way which He consecrated for us through the veil that is His flesh. Kaya nga, new and living way ang binabanggit dyan, mga kapatid. Kasi kung noon, mahirap lumapit sa Diyos. Kailangan mong magdala ng dugo. Kailangan mong magdala ng hayop na papatayin. Ngayon, hindi ka na kailangan magdala ng hayop na papatayin bago lumapit sa Panginoon. Bakit? Sapagkat si Kristo ay namatay na. Amen? Siya yung kordero ng Diyos na mag-aalis ng ating mga kasalanan. Siya yung namatay para sa atin. Hindi na tayo nagdadala ng hayop na papatayin bago tayo lumapit sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kung tinanggap natin si Kristo, mga kapatid, nasa atin na yung handog. Amen? Amen. Nasa atin na, kaya nakakalapit po tayo at hindi po tayo kaya yung namamatay, kaya yung ginawang tabernacle ni David, yun ang, tingnan niyo mga kapatid, hindi ba tayo natutuwa mga kapatid? Ang nire-rebuild ng Panginoon ay yung tabernacle ni David, hindi po yung tabernacle ni Moses. Yung tabernacle ni David, kasi wala nang veil yung tabernacle ni David. Nakakalapit na tayo ng lubusan. And the more we come to Jesus, or the more we come to God, mga kapatid, the more we come alive. Sa panahon ni Moses, the more you come to the tabernacle, the ark of the tabernacle, the more chances of dying. Maaari kang mamatay anytime. Amen? Kaya doon, hindi sila lumalapit. At doon nasanay ang tao, mga kapatid, na hindi lumalapit sa Diyos. Naku niyo po, takot sila sa Diyos. Kasi baka mamatay sila. Speaking of death, mga kapatid, alam niyo ang kamatayan, ang alam ng tao, mga kapatid, ang alam ng tao, ang final form ng death, yung malagutan ka ng hininga. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Sa mata ng Diyos, mga kapatid, ang kamatayan, maraming anyo. Maraming anyo ng kamatayan. Katulad nito, mga kapatid. Alam ba natin
na ang tao pag namatay ay may tinatawag na ikalawang kamatayan. At yung kamatayan na yon ay sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Kaya sabi ng iba, ang laki ng problema ko. Mabuti pa, mamatay na. Hindi niya alam mga kapatid, na kapag namatay ka, akala mo ba maliligtas ka? May pangalawang kamatayan, tinatawag na pangalawang kamatayan. At yung kamatayan na yon, ang tinutukoy nun, yung dagat-dagatang apoy sa impyerno. Amen. Amen? Amen. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, maraming form ang kamatayan. Katulad nito, makinig tayo mga kapatid. Kapag ang marriage nagkaroon ng marriage broken marriage. Alam niyo ba mga kapatid, yung broken marriage ay isang mukha ng kamatayan? Nandiyan po ba tayo? Amen. Bakit? Pag nagkaroon ng broken marriage, broken relationship, hindi na kayong mag-good terms. Tama? Wala na kayong good terms. Hindi na kayo magkasundo. Amen? Ano ang namatay? Love. Yung relationship. So, ibig sabihin ng mga kapatid, yun ay isang ng kamatayan na pumasok doon sa inyong relasyon mag-asawa. It is a form of death. Ibig sabihin, ang kamatayan ay pumasok sa inyo. Ang negosyong asensado at bumagsak, ano namatay? Yung puhunan, patay. Lugi. Tama po ba? Kaya naparito ang Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? I have come that you may have life and that you may have it more abundantly. Ang buhay nasa Panginoon. Akala ng tao ang patay yung nalagutan ka lang ng hininga. Hindi po. Yung nalagutan ng hininga mga kapatid, namatay lang siya sa pisikal. Pero ang kaluluwa niya, ang espiritu niya, magdudusa yan. Kapag hindi niya nakilala ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya tayo mga buhay pa mga kapatid, umaasa tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Sapagkat ang pagbabalik ng Panginoon, tayo mga buhay pa mga kapatid, makinig tayo ay babaguhin. Anong gagawin doon sa mga namatay naman na kay Kristo? Sila naman ay bibigyan ng ng bagong katawan. Katawang hindi nabubulok, katawang hindi tumatanda. It appears and disappears. Tumatagos sa pader. At mayroong laman at mayroong buto. Kaya nga naparito ang ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid. Ayaw ng Diyos na ang tao mapunta sa impyerno. Nakuha niyo po ba? God has come here to pay our sins. Siya ang magiging payment natin. Siya ang magiging ransom sa lahat ng ating mga kasalanan. And He released us from death and sin. Pinalaya tayo ng Panginoon sa kapangyarihan ng kamatayan at kasalanan sapagkat ang kamatayan ay kabayaran ng kasalanan. Amen? Amen. Hanggat di mo nakikilala si Kristo, siya ang kapatawaran ng kasalanan mo. Kahit araw-araw ka humingi ng tawad sa Panginoon, kung hindi mo nakikilala ang ating Panginoon sa Kristo, paano ka pinatawad? Siya yung namatay sa iyo. Siya ka. Ano siya ka? Namatay siya bilang ikaw. Kung patay ka na ngayon, mga kapatid, nakalibing ka na kay Kristo. Kung ikaw ay na kay Kristo, amen? At kung buhay ka man ngayon, akala ko ba patay ka na, nabubuhay ka ngayon sapagkat si Kristo ay muling binuhay, kasama ka. Kaya ang buhay mo ngayon ay bago na because ang tawag sa'yo ay new born or born again. Amen. Amen. Pinanganak kang muli. Kaya tayo pinapanganak na muli para hindi natin maranasan yung ikalawang kamatayan. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Ano ba yung ikalawang kamatayan mga kapatid? Yun yung pagkatapos mamatay. Ano ba ang unang kamatayan? Yung mamatay ka sa pisikal. Ilibing ka dyan, mabulok yung katawan mo. Yan ang unang kamatayan. Yung pangalawang kamatayan, yun yung pagpaparusa sa impyerno. Diretso ka dun. And ang kaligtasan mga kapatid, si Kristo lang. Kaya ang pangalan niya, God saves. Jesus
saves. Kaya purihin ng Diyos. We have all the reason to rejoice. Lahat ng reason para magsaya tayo, kahit nasa gitna ng problema mo, meron kang reason para magsaya because God saved you. Amen. Iniligtas ka ng Panginoon, binigyan ka ng bagong buhay. Hindi ka magbabagong buhay sa bagong taon. Sa 2024, hindi ka magbabagong buhay. Magbabagong buhay ka pag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo. Amen. Yan ang bagong buhay. Amen. Amen. Hindi, ang alam kong bagong buhay, New Year's resolution, bahala ka sa buhay mo. Ayaw mo makinig. Amen. Alam niyo, mahal tayo ng Panginoon. Kahit ang tao nagkakasala, mahal tayo ng Diyos. Ganyan niya ipinakita yung pagmamahal. He demonstrated love to us when He died on the cross while we are sinning. Habang nagkakasala tayo, namatay na si Kristo para sa iyo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, kaya ka lumapit sa Panginoon dahil mahal mo ang Diyos. Hindi po. Kaya ka lumapit sa Diyos dahil nalaman mo na mahal ka ng Diyos. Amen. Hindi sa pagmamahal mo. Ang tao laging nagkukulang. Ang tao hindi niya kayang mahalin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Kaya naparito ang ating Panginoon para ipakita sa iyo ang tunay na pagmamahal. Binigay niya ang kanyang buhay sa krus, sa Kalbaryo, para sa iyo. Amen. Hallelujah! Yun ang totoo. Akala nila kaya nilang ibigin ng Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Hindi po. Walang makagagawa niyan. Kaya si Jesus Christ ay naparito para ipakita sa atin kung paano niya tayo minahal. Hindi mo pa siya naisip mahalin. Namatay na siya para sa iyo. Nagpapatuloy ka pa sa kasalanan, namatay na siya para sa iyo. Para ma-realize mo bandang huli na mahal pala ako ng Diyos at doon mo ma-realize na natututo ka ng magmahal sa Diyos. Hallelujah. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos, mga kapatid. Tinulungan ko yung kapitbahay namin. Binigyan ko ng ganito. Pag-aagaw buhay na natulungan ko. Walang saysayan, mga kapatid, kung hindi mo nakilala ang ating Panginoong Jesucristo. Kahit sinong mabuti, kahit masama, gumagawa po niyan. Tama po ba, mga kapatid? Kahit na yung, alam mong pinakamasama, gumagawa ng mabuti. Kaya ang Panginoon naparito. Tanging ang ating Panginoon Jesucristo because He is the perfect sacrifice. He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Hindi mo matatanggal ang kasalanan mo sa paggawa mo ng mabuti. Magpapakabait na ako, hindi na ako magmumura. Tanggal ko na yung bisyo ko. Alisin ko na lahat to. Hindi mo kayang gawin yan. Kaya mo yan, naniniwala ako isang araw. Pangalawang araw, nagdadalawang isip ka na. Pangatlong araw, nahulog ka ulit. Napataya ka na. Amen? Wala. Kaya nga, naparito ang Panginoon. Nagkakasala ka pa, namatay na siya para sa iyo. At ito ang salita ng Diyos para sa iyo. Ngayon, ang araw ng kaligtasan mo. Amen. Hindi bukas, hindi sa 2024, hindi sa susunod na buwan, today, now, is the acceptable year of the Lord. Behold, now is the day of your salvation. Tandaan niyo, mga kapatid, wala pong right time o kaligtasan. Ha? Sa araw, makakilala rin yan. Sa araw, maliligtas din yan. Wala pong right time. Maalala niyo si Jesus Christ? Minsan sinabi niya, make haste. Magmadali ka. Sino po yun? Ha? Sino sinabihan niya, make haste, magmadali ka? Si Zacchaeus, na umakyat ng puno. Diba? Sino si Zacchaeus? Tax collector. Sa Israel, ang buhay ng isang tax collector ay, kumbaga, traidor yan eh. Masama yan sa kanila. Nagbebenta ng ano yan eh. Kumbaga sa yung makapili, yung mga ganon. Kasi sila, humihingi sila ng tax, hindi para sa bansa ng Israel. Humihingi sila ng tax para sa bansang Romano. Kaya ang tawag sa kanila, traidor. Masama sila. At yung mayaman sila. At maraming nandadaya sa kanila. Kaya yung mayaman sila sa pandaraya. Nakaya po, mga kapatid. Pero, nung makita, nalaman niya ang Panginoon nariyan, umakyat si Zacchaeus, kasi si Zacchaeus, pandak, mababa lang, umakyat ng puno. Sa dinami-dami ng tao, mga kapatid, na naroon ng oras na yon, si Zacchaeus ang
ang pinansin ng ating Panginoon. Sabi niya, Sakeo, bilisan mo. Make haste, pupunta ako sa bahay mo. Doon makikita natin mga kapatid na ang kaligtasan, walang right time. Ang kaligtasan ngayon. Walang bukas, wala sa susunod, ngayon. Unawaan natin yung, as I said kanina, yung panahon ni Obed, bago po yung istorya ni Obed-Edom, ay maalala natin si Uza. Yung Uza, si Uza po kasi, yung nagdala ng cart para ihatid yung Ark of the Covenant. Nung ililipat na nila yung Ark of the Covenant doon sa Jerusalem, si Uza yung sumakay po doon sa cart. Nakuha niyo po? Amen? At nung dinadala na nila yung Ark, sa pamagitan ng cart na yon, yung kariton, nabalaho po yung ox o yung baka. Nabalaho. At walang magawa si Uza, siyempre may karga siya, nahawakan niya ngayon yung Ark of the Covenant at yun ang ikinamatay niya. Dahil doon mga kapatid, si David ay nalungkot. Sobrang lungkot sapagkat maganda ang plano ni David, ilipat yung Ark of the Covenant doon sa Jerusalem. Kasi ang Jerusalem, yun yung city of David. Siyudad niya yun. Gusto niyang makasama yung Panginoon. Maliwanag po ba mga kapatid? Pero, dahil sa nangyari yun, tinawag ng Panginoon yung kamatayan yung lugar na yun na kung saan namatay si Uza, Perez Uza. Na ibig sabihin mga kapatid, Perez means breach or break. Uza means strength. Say strength. Strength. Oh, strength. Pag pinagsama mo yung Perez Uza sa 11, sa 1 Chronicle chapter 13 verse 11. Perez Uza, no? Yung Perez means break. Pag pinagsama mo yung Perez Uza, break. Uza is strength, so breaking of strength. Amen? The breaking of strength. Sa relationship, pag sinabing breaking of strength, mga kapatid, namatay. Ibig sabihin, yung kamatayan ni Uza, ang tawag ko doon is kamatayan. Namatay si Uza, breaking of strength. Tinawag ni David yung pagkamatay ni Uza as the breaking of strength. Okay mo po? Anong kinalaman nito dito sa atin, mga kapatid? Yung pagkamatay ni Uza, pinakikita doon ng Diyos, mga kapatid, na kapag in-apply natin sa paglilingkod natin sa Panginoon, dito tayo mga kapatid, pag naglilingkod, yung paglilingkod natin sa Panginoon, in-apply natin yung ating sariling strength. Nagdudulot po yun ng kamatayan. Yung breaking of strength dito mga kapatid, hindi ito yung, anong strength ang tinutukoy dito? Yung strength ng tao. Nakaya po? Yung strength, yung human strength. Or yung pride ng tao. Na ibig sabihin, hindi alam ng tao na siya ay mahina. No? Hindi niya alam na siya ay mahina. Hindi niya alam na kailangan niya ang Diyos. At siya ay nananangan sa sarili niyang lakas. Kaya ang Diyos, binibreak yung strength. There is a breaking of strength, there is or human strength. Kapag in-apply ng tao yung kanyang strength doon sa Panginoon, katulad nito, gusto nating lumapit sa Diyos mga kapatid. Akala natin, lalapit tayo sa Diyos kasi mahal natin ang Diyos. Hindi po. You're applying your strength. Nakawin mo ba mga kapatid? Oh, kasi, bakit hindi ka lumalapit? Kasi hindi mo mahal ng Diyos eh. Hindi po yun. Kasi pag sinabi mahal mo ang Diyos, apply ka ng strength mo na kailangan mo mahalin ang Diyos. Nakawin mo ba mga kapatid? Kaya ang nangyayari, dahil sa in-applyan mo ng strength, ang dulo nito, ang end up nito is mamatay. Mamatay ang tao. Maliwanag po ba mga kapatid? Okay. Dito tayo tumingin. Yung numbers na sinasabi ko, so, sa buhay natin, okay, ano bang application niya sa buhay natin? Paano ba na-apply sa buhay natin? Katulad dito, sa buhay natin mga kapatid. Kapag
yun nga, yung binanggit ko kanina, yung broken marriage. Diba? Broken marriage. Broken relationship. Nagkakaroon ng kamatayan dyan sa marriage, even in family, dahil may ina-apply kang sarili mong lakas. Hindi mo naisip na sa pamilya mo, kailangan mo ang Diyos. Nakita mo ba mga kapatid? Akala mo, magiging mabuti ang pamilya mo, magiging maayos ang pamilya mo, magiging maayos ang negosyo mo, na hindi mo, ibig sabihin, nandiyan ang Diyos, pero ina-apply mo yung sarili mong lakas. Sarili mong kapangyarihan, sa sarili mong kakayanan. Sarili mong lakas nga eh. Yung intelligence mo. Pero, ang mag-e-end yan, mga kapatid, sa kamatayan. Kaya kumbaga sa marriage, ginagamit ko yung marriage na example, mga kapatid, kaya nagkakaroon ng broken marriage, ibig sabihin, kamatayan ay pumasok na. Amen? Kaya nga ang Panginoon ay mayroong ginawang paghahandog sa lumang tipan na hindi kasama doon sa aklat ng Leviticus. Ang aklat ng Leviticus ay tungkol sa paghahandog sa kasalanan. At yun yung limang klase ng mga handog. Ano po yun? Burnt offering. Di ba? Yung peace offering, sin offering, trespass offering, meal offering. Mga 5 po yun. 5 po yun. Nakuha niyo po mga kapatid, nandun po yun. Pero bakit merong isang paghahandog dito sa Numbers na hindi binanggit doon sa Leviticus? Nakuha niyo po mga kapatid? Ibang handog ito because itong handog na ito ay tungkol sa dumalagang baka o red heifer na binabanggit sa Numbers. Naiintindihan niyo po ba mga kapatid? Amen? Now, anong kinalaman ito sa atin? Ang ibig sabihin nito, kasi Numbers, sa panahon natin ngayon mga kapatid, the book of Numbers, sa panahon nila, the book of Numbers is about the book of wandering. They were in the wilderness. At sila ay, bago sila nakapasok sa Kanaan, they were wandering in the wilderness. Tama po ba? Ngayon, kaya ito may kinalaman sa panahon natin ngayon, in these last days. Why? Because, alam natin na babalik ang Panginoon. Tama po? Amen. Alam natin na nung unang pagbabalik ng Panginoon, tayo ay binuhay na muli. Tayo ay ipinanganak na muli nang tinanggap natin siya, na siya ang ating Panginoon na tagapagligtas, siya ang namatay para sa ating kasalanan at muling binuhay ng ating Panginoon at siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Tama po ba? Tayo ngayon ay mga tinawag na anak ng Diyos, lahat ng mga tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Tama po ba mga kapatid? Now, amen. So, ibig sabihin, ligtas na po tayo. But, we are still on this earth. Tama po ba? Na possible, kagaya sa wilderness, bago sila pumasok sa Kanaan, nandun sila sa wandering po sila doon. Malamang, pagka nagkasala sila, hindi sila makakapasok sa Kanaan. Kasi pag nagkasala sila, automatic, may mamamatay. Amen po ba? Sa panahon natin ngayon, itong handog na ito ang nagbibigay ng provision para maingatan natin ang ating buhay bago dumating ang Panginoon. Sila naman, bago sila pumasok, na ang gusto ng Panginoon, yung lahat ng lahi ng Israel makapasok sa Kanaan. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Kaya mayroong ganitong offering. Para saan? Sa kasalanan pa rin. Katulad ngayon, alam niyo mga kapatid, hindi tayo Kristiyano dahil tayo ay banal at hindi tayo nagkakasala. We still sin. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen. Meron nga ako nababasa, the church is a church of sinners, not holy people. Akala ng iba, hindi ako pwede dyan kasi mga banal kayo. Hindi po kami banal. Makasalanan din kami katulad nyo. Amen? Pero, ligtas na po kami. Dahil tinanggap namin ang aming Panginoong Jesucristo. Kami nagsasabi, mga kapatid, ang dami kasing nagtuturo, magulo. Ay, iba sabi, hindi kami pwede yan, mga banal kayo. Hindi po kami banal. Kami po ay tinuring ng Diyos na matuwid kay Kristo. Ang buhay namin hindi aming sarili. Ang buhay namin ay na kay Kristo. Sapagkat tinanggap namin si Kristo, siya ang buhay. Amen. Nung namatay siya sa krus, namatay din kami.
Dahil tinanggap namin siya. Kaya nung binuhay siya ni Kristo, dahil kami, yung aming pananampalataya, ibinigay namin sa Kanya, nung mabuhay siya, binuhay din kami kasama ni Kristo. Kaya kami ngayon ay nabubuhay, hindi na sa aming sarili, kundi para kay Kristo. So, maintindihan natin ngayon yung person wondering na meron dito, mga kapatid, na yung hayop, yung red heifer, ashes of red heifer. Dito tayo ito, mga kapatid, kasi mahabang oras, pero ikakat-short ko to para maintindihan natin, mga kapatid, na itong red heifer na ito ay sinusunog ng buo. Hanggang sa maging abo. Ano yung abo? Ashes sa English. Kaya nga, ashes of red heifer ang tawag. Ashes of red heifer. Na merong rules na ginagawa dito na kapag sa wilderness, nung panahon ng wilderness, na sila ay nasa wilderness, bago pumasok sa Kanaan, ang sabi diyan, ang sabi ng Panginoon, kapag kayo ay nakahawak ng buto, patay na hayop, carcass, patay na katawan, alam ko ito, buhay pa to sa atin hanggang ngayon eh. Pag kayo pumunta doon sa burol, sabihin natin, umattend kayo ng burol, uuwi kayo ngayon sa bahay nyo. Ano sasabihin sa inyo? Magpagpag ka muna. Di ba? O de. No, nagpagpag na ako. Sige, pasok. Pero hindi po yun. Alam nyo, dito po kinuha yun. Sa Hudyo kasi, kapag nakahawa ka ng patay, magiging madumi ka na. 7 araw, hindi ka pwedeng sumama sa kampamento. Ibig sabihin, sa grupo nila. Dahil magiging madumi ka. Kaya merong provision ng Panginoon, in 1 week, stay ka dyan, pero merong gagawin dito, yung red heifer nga po, ashes of red heifer, i-a-apply sa'yo on the 3rd day, mga kapatid, iwiwisik sa'yo yun. Nakuha niyo po mga kapatid? Iwiwisik sa'yo on the 3rd day. On the 7th day, iwiwisik uli sa'yo yun. Ang magwiwisik sa'yo, yung malinis. Kasi ikaw madumi, yung malinis ang magwiwisik sa'yo. Pagpapaabot ka ng gabi, at maghuhugas din ikaw ng katawan para ikaw maging malinis. Sa susunod na araw, malinis ka na. Amen. Naalala ko yan, mga kapatid. Ewan ko kung naalala nyo kayo. Ako, nung sa Bicol natatandaan ko yan. Nung ako ay nasa bahay ng lolo at lola ko. Lolo at lolo ko pa, mga kapatid, umatid ng patay. Tapos pumunta sa bahay, mga kapatid. Nagpakuha yung lola ko ng abo. Abo. Tapos nilagay sa bao. Tapos, nilagyan ng abo yung bao. Tapos kunyari si Pastor Ray pumunta galing sa patay. Sayo ka dyan, Pastor Ray, ha? Babatuhin ng abo yung mga kapatid. Lampas ulo, pak! Ewan kung ilang may bilang yon. Yun, tapos na yun. Yun yung pagpag. Sa Bicol yun. Ewan ko sa Bicol. Sino Bicol dito? Wala? Ako lang. Kaya sa amin ng pastor. O, paano? Paghugas na ng kamay. Sa amin, iba. Bigatin kami. Abo. Pastor, ay, iba na ngayon, Pastor. Pagkagaling pa tayo, punta sa kain. Yun ang pagpag. Oo. Sa ibang lugar. Ngayon, pwede. Pagpag ka, tagay ka. Kain. Yan, tagay, kain. Yung pagpag na yun. Di ba? Tignan nyo, kung anong ginagawa para pagpapagpag. Pero sa Bible, mga kapatid, maliwanag po yan. Ashes of red heifer ang iwiwisik sa'yo. Nahinda po ba tayo, mga kapatid? Ngayon, Pastor, paano na naman yun sa atin yan? Tayo nabubuhay ngayon dito sa lupa. Tama ba? Okay, tayo ay binago ng Panginoon. Meron tayong, our spirit is resurrected. We are spirit, a resurrected spirit. We live in an unresurrected body. Tama po ba? Unresurrected pa po ito. Ibig sabihin, itong katawan natin na to, may pagkabulok pa to. Pero pag babalik ng Panginoon, itong katawan na to, papalitan. Nakuha niyo po mga kapatid, para tayo magbibihis. Yan, in a twinkling of an eye, immediately, itong katawan na itong nabubulok, papalitan ng hindi nabubulok. Itong katawan na to na may kamatayan, papalitan ng walang kamatayan. Amen. Amen. Kaya nagiging bagong katawan at yun ay glorified body. Kaso, nandito pa tayo sa lupa eh. Walang taong hindi nagkakasala. Nagkakasala pa tayo, nagkakamali pa tayo sa salita, sa isip, sa puso at sa gawa. Kahit na Kristiyano ka, nagkakasala ka pa. Pero hindi ko sinasabing, okay, sister, okay, brad, tuloy-tuloy mo lang yan dahil ganyan talaga mga Kristiyano. Hindi po ganun.
Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Kaya na tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, you are cleansed because of my word. Nilinis ka na sa pamagitan ng aking mga salita. Kaya nga mahalaga, araw ng linggo, tayo ay lumalapit sa Panginoon dahil naglilinis po tayo. Amen? Hindi ito paglilinis ng pagpag. Ito ay paglilinis mismo ng wala tayong naglilinis. Ibig sabihin yung salita ng Diyos. Kung ano mang ang salita ng Diyos kasi mga kapatid, parang sabon yan. Sabi nga ng Panginoon mga kapatid, kagaya siya ng yung matapang na sabon. Na kapag in-apply sa'yo, talagang tanggal pati libag-libag mo dyan, bantot mo. Nakanya po, ang salita ng Diyos yan. Pag in-apply sa'yo ang salita ng Diyos, nakinig ka ng salita ng Diyos, kung naisip mo ngayon magnakaw mga kapatid, tatanggal yan mga kapatid. Amen? Amen. Kung naisip mo ngayon may kaaway ka ngayon, kagalit ka, natatanggal yung galit mo. Kung ngayon nagdududa ka, natatanggal yung pagdududa mo. Ganon ang salita ng Diyos. Dahil naiintindihan mo, hinuhugasan ka, nililinisan ka, napapatunayan mo na ang Diyos ay buhay sa pamamagitan ng mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Paano ngayon ina-apply sa panahon natin to? So, the ashes, mga kapatid, o yung abo, larawan po yan, mga kapatid, ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit dugo? Ang ashes po kasi, mga kapatid, is the final form. Nandiyan po ba tayo? Final, dulo, sagad. Kapag ang pag-ashes na yan, ang ashes, pwede mo pa ba yung sunugin ulit? No more. Diba? Final na yan eh. Kaya nga ang Panginoon Jesucristo na namatay siya sa krus, mga kapatid, final. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Final form, final state. Yung kamatayan ng Panginoon Jesucristo is final. Kaya yun ay larawan ng dugo ng Panginoon na naghuhugas sa atin. Ibig sabihin, tayo, kapag tayo may nahawakan o ibig sabihin, hindi naman literal na nahawakan tayo ngayon ng patay. Ibig sabihin, yun siya sabi ko. Halimbawa, ganito mga kapatid. Sa mag-asawa, yung lalaki nakahanap ng ibang chicks. Di ba? Ano nangyari? Pag uwi niya sa bahay, nabalitaan ni Mrs. Ano nangyari? Hindi ba nagkakaroon ng kamatayan doon sa relasyon nila? Amen po? Amen? So, yun yung time na kapag meron kang naranasan na ibig sabihin yung kamatayan ay nariyan na, maging yung problema nandyan na mga kapatid, kailangan i-apply sa'yo yung finished work ng Panginoon. Ano yung finished work ng Panginoon? Yung salita ng Diyos. Yung naririnig natin ngayon. Because we are washed by the Word. The washing of the Word. Washing of water by the Word. Amen po? Maliwanag po ba mga kapatid? The finished work. So yung ashes mga kapatid, as I said, it is a picture of the blood of Jesus. And right now mga kapatid, kaya nga yung final form ng cow na yun na sinusunog, yung red cow na yun mga kapatid, na naging ashes, the final form, yung finish na yun, wala nang susunod doon, hindi mo na pwedeng i-further. Sunugin mo yan, hindi na, wala na talaga yun. Yun ay sagad-sagad na yun. Final na nga eh. Amen po ba mga kapatid? The same thing, yung ginawa ng Panginoon Jesucristo sa krus, yung kamatayan ng Panginoon Jesucristo sa krus, hindi na pwedeng ulitin. Once and for all times. Kaya sabi niyan, this man, after he has offered sacrifice for sins forever, sabi niya, sat down at the right hand of God. This man, after he has offered sacrifice for sins, nag-offer yung man na yung tinutukoy ang ating Panginoon Jesucristo. Forever, ano ginawa ng Panginoon? Umupo siya sa kanan ng Diyos. Bakit umupo? Sa tabernacle of Moses, yung mga priest doon, hindi umuupo. Kaya makikita nyo, kung ito, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, kung ito yung holy place, wala kayong makikita kahit isang upuan. Meron table. Tama po? Yung mga upuan nyo, wala yan doon. Table lang. Bakit? Kaya nga walang upuan kasi hindi sila
hindi kailangan ng upuan dahil hindi sila uupo. Bakit? Sapagkat yung ginagawa nila kahit kailan walang katapusan. Pag pumasok kayo sa Jollibee mga kapatid, yung mga nagsiserve doon, hindi uupo hanggat hindi tapos ang trabaho. Pag nakita mo yung umupo na, ibig sabihin, tapos na ang duty. Amen. Kaya yung mga priest sa panahon ni Moses, walang upuan dun sa templo, walang katapusan. Nang naparito ang ating Panginoon Jesucristo, nagkaroon ng katapusan. Amen? Amen. Sapagkat ang pinasok ng Panginoon na templo ay hindi templong gawa ng tao, kundi yung templo nandun sa langit, ang trono mismo ng Diyos. At anong ginawa? Umupo, larawan na natapos ng Panginoon yung trabaho niya rito. Ano yung trabaho niya rito? Linisin lahat ng kasalanan. Amen. At ito ay mapapakinabangan ng mga tao mananampalataya at tatanggapin ang Panginoon Jesucristo bilang Panginoon niya at tagapagligtas. Hindi po relihiyon. Sa panahon ngayon mga kapatid, sa yung nakikita natin ngayon na sa mga nakaraang taon, nagdaan yung COVID-19, di ba ba? Tama, maraming namatay. Maraming nagkaroon ng, hindi lang COVID-19 namatay dahil sa COVID-19. Yung iba namatay sa depression. Yung iba namatay sa frustration. Yung iba, hindi ko na alam, basta maraming namatay. Pero yung kamatayan na yun, mga kapatid, ay hindi po galing sa Diyos. Naintindihan mo ba natin? It is not galing, hindi yan galing sa Panginoon. Ang kaaway ang may gawa po niya. Ang Diyos, mga kapatid, ang ginagawa ng Diyos ngayon. Kung titignan nyo ang ginagawa ng Panginoon ngayon, kung anong nasa puso niya, ang sabi ng Panginoon sa John, basahin nyo, chapter 14, verse 9, ang sino mang, 14 verse, Jesus said to him, have I been with you so long, and yet you have known me, Philip? He who has seen me has seen the Father. Dito tayo mga kapatid. Gusto niyo makita ko anong ginagawa ng Panginoon? Ng Diyos? Ano sabi ng Panginoon? Tingnan niyo ang ating Panginoon. Doon tayo tumingin sa Panginoon, sabi ng Panginoon. Matagal niyo na ako kasama, Philip. Hindi niyo ba alam yung nakakita sa akin, nakakita na sa Ama? Tama po. So, ibig sabihin, ano ba ginagawa ni Jesus Christ dito sa lupa? Ang sabi sa chapter 10, verse 38, He went about, 10:38 na Acts, He went about doing good, healing all that were oppressed by the devil. Ang ginagawa ng Panginoon, went about, kahit saan pumupunta ang Panginoon, gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng mga pinahihirapan ng demonyo. Amen? Hindi ko sinabi doon na healing all. Yung sick, nasabi niya, that were oppressed by the devil. Ibig sabihin, yung sakit ay gawa ng demonyo. Tama po, hindi galing sa Diyos. Oppressed by the devil. Mga kapatid, anong ginagawa ng Panginoon? Nagpapagaling, pumupunta sa lahat ng lugar at nagpapagaling ng may sakit. Yung sakit, ang tinutukoy ng Panginoon doon mga kapatid, ay yung mga may sakit. Pero tinukoy dyan mga kapatid, nilinaw po dyan, yung mga sakit na ito, hindi ito basta sakit, ito yung pinahihirapan ng demonyo. Ibig sabihin mga kapatid, ang sakit hindi galing sa Diyos. Galing sa demonyo, pinahihirapan ng demonyo. Kaya kung demonyo ang nagpapahirap sa'yo, kailangan mo hindi yung, okay, may doktor, di ba? Tama? Pero mas kailangan mo yung mas makapangyarihan kaysa sa demonyo. Sino yun? Ang Diyos. Walang iba ang ating Panginoon sa Kristo. Ipinadala niya sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, greater is He that is in you than He that is in the world. Mas makapangyarihan ang Espiritong nasa inyo kaysa sa Espiritu ng sanlibutan. Tanggapin niyo ang ating Panginoon sa Kristo. He is greater than He that is in the world. And He is in you. Nasa inyo. Everybody say amen. Amen. Kaya nga po mga kapatid, kung ganito ang kalagayan na nakikita natin sa Panginoon Jesucristo, ibig sabihin, kahit ngayon, ito ang ginagawa ng Diyos sa panahon natin ngayon. Na ako naniniwala ngayon mga kapatid na yung mga churches all over the world, lalo na mga kapatid, yung church that
na tinataas ang grasya, yung biyaya ng Panginoon, ay they are being rebuilt. God is restoring the tabernacle of David in the church. Amen? And the blessing of Edom, pinaunawa doon mga kapatid para maintindihan natin yung istorya ni Edom, paano siya pinagpala. Tama? Amen. Si Edom, istorya ni Edom, ay pagkatapos yung istorya ni Uza. Tama ko ba? Hindi ko ba tayo mga kapatid? Parang hindi ako nag-gets eh. Yung istorya ni Edom, Obed-Edom, nangyari pagkatapos mangyari yung istorya ni Uza. Ano yung istorya ni Uza? Si Uza namatay. Tama? O kaya nga tinawag na Peres Uza, the breaking of strength. Uza means strength. Peres means break. The breaking of strength. Kapag ina-apply natin yung sarili nating lakas para paglingkuran natin ang Diyos mga kapatid, the tendency is you will die. Because you are, ginagamit mo yung lakas mo. Amen? O, breaking of strength. After nun, dumating to si Obed-Edom na ano naman to? Pinagpala ng Diyos. So, yung sikreto na yun kay Obed-Edom is yung siya ay naging servant. Servant siya of man. Servant. Naglingkod. Kaya tayo mga kapatid, akala natin, no, paglapit natin sa Panginoon, oo, sa church mga kapatid, kapag tayo pumapasok sa church mga kapatid, ay nagkakaroon po tayo ng part sa katawan. As part ng katawan ng Panginoong Jesucristo mga kapatid, meron po tayong obligasyon, nagkakaroon po tayo ng service na kailangan i-serve. Meron tayong responsibility na i-fulfill po natin. Ano ba? For example, mga kapatid, kung ikaw tinawag na usher, kikilos ka as usher. Kung ikaw ay tinawag dyan na ang gift sa'yo, gift. Hindi yung gift. Kung ikaw ay gift mo music, di aawit ka ayon sa gusto ng Panginoon sa'yo. Tama po ba mga kapatid? Amen? Yung iserve mo yun para sa Panginoon, but not using your own strength. Maliwanag po ba mga kapatid? Amen po? Kung ikaw ay minister o mag-minister ka, not by your own strength, but by the strength of God in you. It is not your way, but God's way. Amen. Yung paraan ng Diyos. Purihin ng Diyos. Kaya nga, kung nga po ang tao, mga kapatid, ay kung bakit nangyayari yung breaking of strength, no, which is the strength of man, it is because kapag ang tao, mga kapatid, ay naging proud at hindi niya naisip na kailangan niya ang Diyos. Amen? Dito tayo mga kapatid. Hindi niya na mamalayan, nakakala niya hindi niya kailangan ng Diyos mga kapatid. At ang Diyos mga kapatid, alam niyo ba ang Diyos, isang taas lang ng kanyang daliri, ikakapahamak mo na. Hindi mo ba tayo mga kapatid? Parang ganito mga kapatid, ha? Tingnan niyo yung manok. Paano niya pinoproteksyonan yung sisiw? Di ba ginaganyan? Amen. Sabi nga ng Panginoon, we are under His wings. Kung yung kamay ng Diyos nakaganyan sa atin, at ikaw ayaw mo sumunod, malikot ka eh. Di ba? Sabi na pa, anak, steady ka lang dyan. Manatili ka sa Panginoon. Likod ka na likod, gusto mo lumabas. Itinaas ng Panginoon yung daliri niya. Di nasa labas ka na. Tama ba? Pag lumabas ka na, ayun. Nagiging nawawala ka na ng produksyon. Disgrasya. Konti lang. Hindi yun para ipahamak ka, para malaman mo mga kapatid. Kaya yung bagay niya mga kapatid, ang tawag doon, yung ikaw nangyari yung mga kapatid, ang tawag doon is the breaking of strength. Para ipaunawa sa'yo na hindi mo kaya sumunod sa Panginoon, kailangan mo ang intervention ng Panginoon. Kailangan mo ang tulong ng Diyos sa buhay mo. Kailangan mo ang strength ng Panginoon, makita mo na hindi ko kaya to. Wala akong magagawa. At doon mo makikita na yung Diyos may magagawa sa iyo. Yung kapangyarihan ng Diyos ang kailangan mo sa buhay. So, rejoice. We rejoice na makita natin
yung sa buhay natin, mga kapatid, na kung saang area ng buhay natin na merong breaking of strength. Yung breaking of strength, kaya ako nagpasalamat sa Diyos. Breaking of strength. Strength ko yun eh. Malakas. Tama ako eh. Pero hindi ko ginamit. Sinabi sa akin, parang kung sinabi sa akin, hindi, gawa mo ang solusyon niya. Itong weakness na ito, napakahalaga nito mga kapatid. I mean, kasi bakit ko sinasabing weakness? Weakness means the breaking of strength. Sino walang weakness dito? Yung walang kahinaan. Katulad ng mga kahinaan na may ang ulo. Di ba? Kahinaan yun eh. Weakness yun eh. Pag wala kang kahinaan, sorry ka. Kasi walang way, walang reason ng Panginoon para palakasin ka. Okay mo ba? Pag wala kang weakness, akala mo lagi kang malakas, wala kang weakness, hindi mo kailangan ng Diyos. Wala kang weakness eh. Pero kung may weakness ka, mga kapatid, maintindihan mo yung breaking of strength. And it makes you stay humble. Tama mo ba? Ang 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Alam niyo may mga nangangaral diyan, mga kapatid, na hindi sinasabi nila yan ay sakit na si Pablo daw ay may sakit na gusto niyang alisin yung sakit niya para alisin niya yung sakit para gumaling, pero hindi daw siya pinagaling ng Diyos. Yung sabi diyan kasi, tama? Pero hindi po yan sakit. Ang mayroon pong ibig sabihin ng Panginoon diyan, yan yung sinasabi diyan na thorn in the flesh sa verse, dito niya sa binabasa ko ha. And lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan, to buffet me, lest I be exalted above measure. Concerning these things, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. So 3 times niling ni Pablo na, Lord, alisin mo ito sa harapan ko. Hindi po sakit yun ang hinihingi niya, mga kapatid. Ang sabi diyan, messenger of Satan. Nakanya po, pag sinabi messenger of Satan, tao po ang problema. Katulad po sa bahay, sa amin, doon sa lugar namin, mga kapatid, yung, alam niyo yung doon, yung pagparkingan ko doon, mga kapatid. O, di ba? O, yun. Yung, andun, messenger ni, parang yung gustong, yung weakness mo doon kasi, mga kapatid, ano yung weakness mo doon? Yung madali kang magalit. Di ba? Yung anger mo eh. Yung papatol ka dito eh, parang gano'n. Pero, Lord, yun, breaking of strength. Your strength. Pero ano nangyari, mga kapatid? Pinalitan ng Diyos yung strength ko ng kanyang strength. Kasi ibig sabihin, siya ang nag-take over. Kaya yung tao na yung mga kapatid sa araw na kulong na hindi ako ang may gawa. Kaya sabi ko, sa lagay pala ko, napatulan ko yun. Ibig sabihin, o di pinatulan ko yung Kaya po ba, mga kapatid? So, nandun yung breaking of strength. Na weakness means it is a breaking of strength. May mga time na hindi mo kaya talaga, pero pilit pa rin natin, tapos hanggang sa nagmamaktol ka na sa Panginoon. Pero hindi po yun ang nais ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung kailan ka, kaya hiniling niya ito, at hindi siya pinakinggan, sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for you. Verse 9, and he said to me, ito sagot niya, sabi, Lord, alisin mo ito. 3 times hiniling niya. Hindi sumagot ang Panginoon. At sa pangatlo, sabi niya ng Panginoon, sumagot ang Panginoon, my grace is sufficient for you. For my strength is made perfect in your weakness. Dito tayo tingnan, kapatid. My strength is made perfect in your weakness. Hindi ko sinabi, my strength is made perfect in your strength. Nakanya ba? In your weakness. Kaya kung kailan ka mahina, dapat kang magalak. Amen. Yung area na kung saan mahina ka, yun ay dapat mong ikagalak. Bakit? My strength, for my strength is made perfect in your weakness. Sometimes binibigyan tayo ng mga isipin, mga problema na parang hindi natin kayang lagpasan, mga kapatid. But ang sagot dyan, mga kapatid, ay maintindihan mo na
there is a breaking of strength in your life. God is breaking strength in your life to replace it by His strength. Gusto niyang palitan yung strength mo. Alam niyo yung strength natin kaya ayaw gamitin ng Diyos? Ang strength natin kasi na-use up. Nandiyan ba tayo mga kapatid? Na-use up. Nakita niyo si Martha? Diba? At saka si Mary. Si Martha busy. Sariling strength niya, ginagawa niya. Kaya hanggang sa wala na siyang masisi, mga kapatid. Sabi niya, nakita niya si Mary, nakaupo lang si Jesus Christ na doon. Sabi niya, Lord, hindi ba kayo wala ba kayong concern, Lord? Pati si Lord, wala ba ka bang concern, Lord? Si Mary na ako tinutulungan dito. Pwede ba patulungin mo sa akin muna yan? O, nakuha niyo ba mga kapatid? Kasi that is his weakness, her weakness na pag may bisita ganyan mga kapatid, abala siya, imbis na isipin niya yung Panginoon, hindi yun ang iniisip niya. Ang iniisip niya, tingnan niyo dito mga kapatid nandun siya kasama niya ang Panginoon, pero ang iniisip ni Martha, yung mga alalahanin, yung mga gagawin. Dami ko pang gagawin. Ba't ako kulang to si Sabi niya, Martha, tinawag siya Martha. You are worried for many things, pero isa lang ang mahalaga. Yung pinili ni Mary, mahalaga. At hindi yan yung pinasya sa kanya. Kaya sabi dito mga kapatid, my strength is made perfect in your weakness. Tuloy natin basa para tuloy. 10. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproach, in needs, in persecution, in distress, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Pansinin niyo dito mga kapatid when I am weak, then I am strong. Hindi ito yung mga kapatid na weak ka ngayon, tapos later kung mga kapatid, magiging strong ka, hindi. Weak ka ngayon, tapos, sige tuloy mo lang, banda-banda nun, lalakas ka, hindi po. Sabi niya, when I am weak, then I am strong. Ibig sabihin, yung weak, kaya gusto ng Panginoon na look for your weakness. No? Paano nga ba yung mga kapatid, na paano ka magiging masaya kung ikaw nga ay mahina? Tama ba mga kapatid? Yan ang question. Paano ko magiging masaya dito? Ito nga yung kahinaan ko. Sabi ng Panginoon, magsaya ka dahil may kahinaan ka. Hindi lang dahil may kahinaan ka, kundi masiyahan ka dahil dyan sa kahinaan mo, magiging malakas ako. Kasi kung ikaw ay malakas, hindi ko may bibigay sa iyo ang aking lakas. Nakuha niyo po mga kapatid? Kung sinasabi mo, kaya ko to Lord, kaya ko to Lord, ay hindi ka tutulong, hindi na ibibigay sa iyo lakas mo dahil kaya mo. Nandyan po ba tayo mga kapatid? But when you are weak, then I am strong. Kaya magalak ka, hanapin mo kung nasaan yung... Kaya ngayon tayo mga kapatid, magagalak tayo ngayon doon sa mga... Hanapin mo yung mga weakness natin sa buhay. Dahil doon pala sa weakness na yun, mga kapatid, there is breaking of strength na it allows the power, the grace of God to flow in your weakness. At makikita mo mga kapatid, yung weakness mo ngayon mga kapatid, mararamdaman mo. Although may weakness ka, pero yung strength ng Panginoon na nagtitake over sa iyo. Magtataka ka mga kapatid na hindi mo, parang hindi ko naman ginawa yata yun, pero nangyari yung gusto mo. Amen? Alam niyo sa akin, nangyari doon mga kapatid, kasi ang hirap paintindi mga kapatid yung ginagawa ko, nag-explain lang ako, walang sumasagot. Isang kinabukasan, simple mga kapatid, nasagot na, ibig sabihin, nangyari yung sinasabi ko. Yung pinag-usapan namin ng boss ko, yun na yun, nangyari. At yung kausap ko, ay natanggap niya ng maluwag sa loob niya, yung sinasabi ko. Hindi na naging mahirap na, ayos hindi ko siya pinaliwanagan. Tumigil na lang ako, ayun, ang Diyos na ang nagpaliwanag. Amen. Maliwanag po ba mga kapatid? Amen. Kaya nga, tandaan natin ito mga kapatid, yung sinasabi dito, makinig tayo, no? This is how, kung paano tayo makakalakad kasama ang Panginoon. Yung strength natin. No? Nais ng Panginoon na papalitan natin.
ng strength ng Panginoon. When we are led by the Spirit, mga kapatid, we don't follow our flesh, we follow the Spirit. And when we follow the Spirit, mga kapatid, magagawa mo lang yung bagay na gagawin mo sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan ng Diyos. When you are led by the Holy Spirit. You cannot do that thing. Yung leading ng Holy Spirit, hindi mo yan magagawa unless the strength of God works in you, for you, and through you. Pero kung gagawin mo yan sa sarili mo, ito yung leading ng Holy Spirit sa akin, gagawin ko to sa sarili kong lakas, hindi mo magagawa. Amen po. Even today, mga kapatid, dito sa harapan nyo, na-apply ko yan sa akin, sa buhay ko. Yung weakness, hindi ito yung para bang aalisin yung weakness mo tapos papalitan ng strength. Hindi po. Nandun pa rin yung weakness mo. Parang katulad nito, mga kapatid. Weakness ko yung mag-isip kung anong sasabihin ko, ihanda ko yung sasabihin ko. Na iayos lahat, ganyan. Nakanya po, dahil doon, mga kapatid, yung nalilito ako or nawawala ako lalo. Weakness ko yun. So, yung weakness na yun, kapag ibinigay mo sa Panginoon yun, it is my weakness, that ito yung mag-aalaw, ito yung nagtumutulong sa'yo para i-allow yung strength ng Panginoon para mag-flow sa'yo. Nakuha niyo po ba, mga kapatid? Kaya, even though nandun yung weakness ko, tinatanggap ko yung weakness ko, mga kapatid, hindi ako nagsasalita dito na kaya ko to. No, I have my weakness. Still, nararamdaman ko yung weakness ko, but yung strength ng Panginoon ay nandun. Yung salita niya, nagpo-flow sa atin. Amen. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Kaya nagagawa mo yung ministry na ginagawa, binigay sa'yo ng Panginoon, hindi mo in-apply yung strength mo, kundi hinayaan mo, nahayaan yung strength ng Panginoon na siyang gumawa doon sa ministry mo. Kaya akala mo ikaw ang gumawa, pero ang Diyos ang gumawa. Kaya sabi ko, hindi ko naman ito gustong mangyari, pero ito ang nangyari. Ito ang inihanda ko, pero ito ang nasabi. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Ito ang inayos ko, na ito akala ko ganito, pero iba pala ang nangyayari. It is now yung kapangyarihan, yung lakas ng Diyos, siya ang gumagawa sa atin. Amen. Everybody say amen. So, Amen. hanggang dyan po muna tayo. Sana maintindihan natin, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, without me, you can do nothing. Amen. So, it is yung kumpleto na unless, sabi nga, kaya nga, kung magmamalaki tayo, huwag natin pagmalaki ang kalakasan natin. Kasi ang tao kasi, mga kapatid, mas gusto niya, nature ng tao yung, ang ipakita niya sa labas, ipakita natin sa labas yung kagandahan natin eh. Di ba tama? Hindi tayo magpapakita ng kapangitan natin eh. Ang lagi, kita niyo pag tayo nasa sa cellphone, sa social media, di ba? Meron bang nagpapakita dyan ng pangit? Di ba? Gusto mo lagi maganda. O di ba? Tama po ba? Yun ang gusto ng tao eh. Yung gusto niya i-show natin kung ano yung maganda natin. O di ba? Alam po ba? Yung weakness hindi. So hindi yun ang nais ng Panginoon sa atin. Amen. Amen po? Tapos yung pala, mga kapatid na yun, yung nagsushow pala ng maganda na yun, mga kapatid, bat-bat pala ng problema at bat-bat ng kung anong pinagdadaanan niya sa kanyang buhay. Wala na po ba, mga kapatid? Everybody say amen. So, yung flow, kaya magpo-flow lang ang Panginoon sa buhay natin kapag natatanggap natin yung ating weakness. Amen. Wala po, tayo po lahat ay tumayo. Praise God.